tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yon. Legislative investigation. Ibig sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Eh, siyempre, piskal yun eh. Galing. Abogado yun eh. Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yon. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ang witness na nagpapaliwanag, bag nangangatuwiran, hindi kino-contempt, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo. Dahil hindi dating Pangulo. Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan. Entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They are all resource persons. Okay. Yeah. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa konstitusyon, dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dating Pangulo, di nyo masigawan. Pwera lang si Paduano. Ako natatawa nga hindi, wag daw, dapat daw kalmado. Bakit yung si Paduano? High blood. High blood lagi. Palagay ko to nung pinanganak to, sumisigaw na buo niya sumisigaw. Palagay ko hanggang mamatay ito, sumisigaw to Pinaglihi sa sama ng loob ito Yung may mga sinasabi noon, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman, Legislative inquiry, magko-quote ka ng Pariseyo. Pariseyo, Ito, di ba pinakita, may Escalade na bulletproof, may AMG, meron yung mamahaling yung, hindi ko alam yun Yung motorsiklong 3 gulong na mamahalin, 1.8 million yata yun. Apo. Meron din si Digong noon saka si Pastor Kibuloy. Meron siyang RAV4, di ba? May mga pinapakita siyang niyayabang niya, di ba? Sinasabi niya yung Pariseo, yung let he who is without sin cast the first stone. Ba't wala bang kasalanan si Pastor Abante? Ito ang biblical quote ko para kay Pastor Abante na galing sa Mateo. Bishop, oo. Bishop Abante. Di Bishop. Oo. Baka bullship. Hindi po, Bishop naman. Bullship. Ship. Ang sabi ko, bullshit Anyway, ito ang biblical quotation ko na sa isang bishop na naka-Escalade at naka-Mercedes na AMG pa Okay, sabi sa Mateo mas mahirap pang, mas madali pang lumusot ang isang camel sa mata ng karayom. Nasa butas ng karayom, kesa ang mayaman ay pumunta sa kaharian ng Diyos. Sino bang mayaman? Di ba mayaman ka, Pastor Abante? Bishop pala, Bishop. Sige, Bishop na nga. Baka kaibigan si Stephen Bishop. Yung So, ibig sabihin pala, attorney, bago sila nagkaroon ng Quadcom, bago sila nagkaroon ng mga investigasyon na ganyan, so, supposedly, alam nila dapat yung mga sinasabi nila at batas nila. Eto naman si Luistro. Nakita pa kami kaninang umaga sa show. By chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kito mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya Ang extrajudicial confession po,
Congressman Luistro ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Oh, ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Oh, wala pala eh. Ayun yan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Oo, dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa, may pumatay kay Congressman Paduano. Wag naman sana, ha? Kasi malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Eh, di ba, malapit na matapang ka rin. Diretsuhin mo. Siyempre, humihinga naman ako. Oh, Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Paduano. At saka isang araw yan eh. Puputok yung ugat niya sa ulo eh. Tsaka si, sa kahihiyaw Di ba niyan eh. ano po, si PRRD, lehitimong joker. Oo. Pag sinabi niyang pinatay ko, tas binitin niya, it's either tao o hayop yun. Oo. Di ba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luistro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. So, minsan, siyempre hihinga ka eh. Oo. Sige. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Opo. Magkamukha talaga sila ni Congressman Luistro. So, Ganon. oh, hindi naman masama yun. Di ba maganda naman si Senator De Lima. Di ba? Tama. Maganda. Ang dami nga nagkakagusto sa kanya. Di ba? Si Dayan. O Sus, yung si Mario Jonel. Joseph. O kung di ba naman maganda yun eh. Magkakagusto ba naman? Yung mga macho yun eh. Ha? Opo. Mga macho papa yun eh. Sus, Mario Joseph. Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya nga sinasabi ko eh. Oo. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Naririnig niya yung pangalan niya, di ba? Oo. Parang si Dan Fernandez. Oh, yeah. Merong bagong word pala gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Ala. Parang yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Anyway, alam nyo, Joke yun ha, joke yun. pinaglaruan lang kayo ha, pinaglaruan lang kayo. Natatawa ako doon sa kay yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm niyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipain ko sila. O, kino-confirm ba niyo ba yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC para magpa-imbestiga? Sipain ko rin sila. Punta ako doon, sipain ko rin sila. Grabe, no? Ay, nako. Yun lang yung response niya. Bago si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamitan sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Oh my God. Yung confi o yung dential? Pag nagre-refer Sinabi ni Pangulong Duterte, okay, pagpalagay mo na, di ba, naniniwala naman kayo kahit kanino eh. Salamat po. Di ba si Garma, naniniwala kayo na may reward system. Bakit tinatanong nyo pa kay Pangulong Duterte? Yung mga sinasabi nyong pinatay niya, etc. Di ba, sinabi na niya yun sa Senado under oath, under the same circumstances. Ba't uulitin nyo pa? Ang gusto nyo lang gisahin siya. Ang nangyari, kayo ang ginagisa. Oo. Hindi naman kayo makaporm. Ito, nasabi na rin yung si Congressman Manuel. Palagi ko interesado siya. Alam mo kasi passionista siya rito. Ayan may nakita pala, nandito siya sa ulat sa Filipino Mirror yan. Or sasabihin ni Dan Fernandez,
Tama. Pag sinabi ni Dan Fernandez, Filipino Mirror, tama rin kasi Filipino tayo Apo. Pero ito, Filipino Mirror. Filipino Di Mirror. ba? Okay. Yan, sabi niya, lumang sapatos, nakita. 5,500 years old na puwerong sapatos. Leather. Ah. Alam mo kung saan nakita, Sa Areni Cave, sa Vayots, sa Armenia. Baka interesado si Congressman Manuel dito kasi hindi, pasyonista yun. Di ba maganda magdamit yun? Mahilig sa sapatos yun. Etong lumang sapatos na nakita sa Vayots, sa Armenia, magandang, balita to para sa kanya palagay ko. So,